Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo magpuri at magpasalamat sa Diyos. Ngayon tayo kanyang tinitipon bilang nagkakaisa niyang bayan. Itaas natin ang ating mga intensyon, ang ating mga panalangin. Hilingin natin ang tulong ng mahal na Birhen. At upang tayo lahat ay maging karapat-dapat sa ating pagdiriwang, ating pagsisihan, ang mga nagawa nating kasalanan. Hinaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagkat ito'y hindi pa ninyo kaya, at hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Mayroon pa kayong inggitan at alitan, at ang iyay nagpapakilalang makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi ba tanda iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Sapagkat sino si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago.
Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang, at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Kami parehong manggagawa ng Diyos, at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang gusali ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang ang poon ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyana ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit anuman ang karamdaman ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakausapang wag munang umalis. Subalit sinabi niya, "Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin." At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Padre. Gaya din po sa mga nakikita sa atin through live streaming, magandang umaga po.
Paalaala po sa amin nung aming spiritual director nung kami ay nasa seminaryo pa. Ang sabi sa amin, kahit gaano ka maging busy o abala sa iyong gawain, lalo na kapag ikay naging pari na, huwag mong kakalimutan na ikaw ay magdadasal. Parating mananalangin, parating magdadasal. Ito po ang ating nakita sa ating binasang ebanghelyo. Actually, merong 4 na movement ang ating binasang ebanghelyo. Una, si Jesus ay nagpagaling ng biyanan ni Simon. Pangalawa, nung dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit, pinagaling silang lahat ng Panginoon. Abalang-abala si Jesus. Yung pangatlo, nakita po natin, tapakinggan, si Jesus pumunta sa isang ilang na lugar. Karaniwan, kapag siya pumupunta sa isang ilang na lugar o lumalayo sa karamihan, maaaring sa burol, sa bundok, siya ay nananalangin, nakikipag-ugnayan sa kanyang Ama. At pagkatapos noon, sa huling bahagi ng Ebanghelyo, napakinggan po natin, si Jesus ay muling naglingkod, lumipat ng ibang bayan para ipagpatuloy ang kanyang misyon. Dito po natin nakita na sa kabila ng kaabalahan ni Jesus, hindi niya nalimutan na siya'y manahimik, magdasal, makipag-ugnayan sa kanyang Ama, na karaniwan niyang ginagawa, lalo na kapag meron siyang gagawin na makakalaga. Kung inyo pong maalaala, si Jesus, bago pumili ng kanyang 12 alagad, siya muna'y nanalangin. Bago niya simulan ang kanyang ministeryo ng panghayagan, siya muna ay nasa ilang. Bago siya magpakasakit, mamatay sa krus, siya muna'y nanalangin sa halamanan. Parating merong ginagawang pakikipag-ugnayan si Jesus sa kanyang Ama. Sa kabila ng marami niyang ginagawa, parating hindi siya nakakalimot. Ito rin po ang paalaala sa atin. Napakaabala ng buhay natin. Dami tayong ginagawa. Kahit na nga kumisan tayo may edad na, mga senior na, abala pa rin sa maraming mga bagay, maging sa simbahan. Pero sabi sa amin, kahit ikaw'y pagod na sa iyong pagbimisa, sa iyong paglilingkod, huwag ka pa rin titigil na magdasal. Pinapaalalahanan tayo na sa kabila ng marami nating ginagawa, huwag nating kakalimutang lumuhod upang tayo muling tumayo sa ating gawain. Bakit ba kinakailangan tayo po ay magdasal? Una, sapagkat ipinapakita natin ang ating kaliitan sa harapan ng Diyos. Nagpapasalamat tayo sa Kanyang biyaya, kinikilala natin ang Kanyang biyaya, kinikilala natin ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang lakas na ibinibigay sa atin, at tayo nagpapasalamat sa biyaya, lalo't higit na ang lakas na ating ginugol upang tayo maging abala sa buhay para sa Kanyang kaharian. Pangalawa, para tayo ay magkaroon ng lakas, hindi lamang ng katawan, kung hindi lalo't higit ng espiritu, upang muli tayong makalakad, muli nating magampanan ang mga bagay na ipinagkakatiwala niya sa atin. Katulad ng isang bagay na humihina, maaaring cellphone, maaaring makina, kinakailangan muna nating mag-charge. Ang panalangin ang napakabisa na charger natin. Humihingi tayo ng lakas, humihingi tayo ng gabay. Pangatlo,
Sa pananalangin, ipinopokus ng Diyos tayo sa ating mga gawain. Kasi baka iba na yung ating mga pinagkakaabalahan sa buhay. Baka kumisan lumilihis na tayo sa layunin ng buhay. At tayo ngayon ipinopokus ng Diyos. Kaya nga kapansin-pansin po, matapos si Jesus na pumunta sa isang ilang na lugar, maliwanag sa Kanya kung ano ang Kanyang misyon, ang layunin kung bakit siya sinugo, ang siya'y pumunta sa iba't ibang bayan, ipangaral ang pag-ibig ng Diyos. Ipinopokus tayo ng Diyos sa ating misyon, sa ating mga gampanin, alang-alang sa kaharian ng Diyos. Kaya tayo tinuturuan ng Ebanghelyo sa halimbawa ni Jesus na sa kabila ng kaabalahan ng buhay, huwag kalimutan na tayo maglaan ng oras, lumayo ng kaunti sa kabalahan ng buhay, sa kaingayan ng mundo, manalangin upang kilalanin, ipagpasalamat sa Diyos ang Kanyang biyaya, humingi ng lakas, at ipokus tayo sa ating misyon at gampanin bilang mabuting tagasunod ni Kristo. Kaya nawa, lalo tigit sa araw na ito, sinisimulan natin ang ating araw sa pagdiriwang ng banal na misa ng ating pananalangin. Taglayin natin ang lakas na ibinibigay ng Diyos upang tayo maging mabuting tagapaglingkod, tagasunod ng ating Panginoon at matagpuan nawa natin ang lakas ng katawan at espiritu. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, katulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng lahat na may sakit o sinasapian ng demonyo, dalhin natin sa ating makalangit na Ama ang lahat ng mga taong puspos ng paghihirap, pagkalumbay at nangangailangan na mapagpagaling na pagmamahal. Ang tugon natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway mapalaya ang mga tao sa anumang hadlang upang maipahayag ang Ebanghelyo sa mga lalaki at babae sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang nagugutom na daigdig, lalo na ang mga hindi makatarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway busugin ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa sa pag-aalala at pagkabahala, naway makatagpo kay Kristo ng sandigan bilang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa dahil sa pagkakasakit at may mabigat na pasanin sa buhay, naway makita ang higit na kaulugan ng kanilang buhay sa pagsubok na kanilang hinaharap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao at nagdadalamhati, naway magkaroon ng pag-asa sa muling pagkabuhay ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Ama, bantayan mo ang iyong pamilya. Iligtas at arugain kami, sabagat nasa iyong lahat ng aming pag-asa. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Ihahayag
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang banal na paghahain na ila ginawang magdulot ng iyong pagabasbas na sa amin tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ay kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't piangasiwa sa sansinukob. Sangad mong sa iwastong lubos, pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisihawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal, ang tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig,
kay San Francisco na aming Papa, ni Melrey na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan mo't paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni San Jose na kaniyang esposo, kay sana mga apostol ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya ang lahat ng parangal, papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Bilang nakakaisang mga anak ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sanayan mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tulad ng mga putil na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo, ipangaral ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.